Hindi maipinta sa mukha ng mga residenteng dumalo sa town hall meeting ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy ang pagkadismaya sa gobyerno. Sa naturang pagtitipon, binigyang diin ang kasalukuyang estado ng bansa. Si Franco Boranda para sa Report Live. Franco, magandang gabi sa iyo. Yes, magandang gabi Troy. Mula sa Quezon Province hanggang dito sa Camarines Sur, Iriga City. Isa lang ang isinisigaw ng mga dumalo sa naturang pagpupulong. Ito ay ang bigyang hustisya ang ginagawang tahasang paglabag sa batas ng administrasyon. Matindi ang hinanakit ng mga Bicolano at taga-probinsya ng Quezon matapos ang nangyaring pagpapakulong kay Pastor Apollo C. Quiboloy at iligal na pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isinagawang town hall meeting ng Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator Movement sa magkasunod na araw ng March 19 hanggang March 20, 2025, umabot sa higit 1,000 ang dumalo sa mga pagpupulong. 300 residente sa Barangay Lita, Tayabas City, Quezon Province, 200 sa Barangay Talaw-Talaw, Lucena City, Quezon Province, 250 sa Barangay Bel Cruz, Lupi, Camarines Sur, at higit 300 naman sa Barangay San Miguel, Iriga City, Camarines Sur. Isa na si Tatay Rico sa halos maluha habang ikinikwento ang kanyang nararamdaman sa nangyari kay Pastor Apollo C. Quiboloy at sa kanyang kongregasyon sa kasagsagan ng iligal na pagkubkob ng kapulisan sa KOJC noong nakaraang taon. Sa totoo lang, yung KOJC SEEDS, yung ginawa nila, talagang masakit talaga sa akin, masakit talaga sa kasi ayaw ko kung yung pag-aresto nila na wala silang warrant of arrest. Nakita ko doon sa TV, nakadapa na, sinipa pa ng polis. Wala namang, ayaw ko anong kanila, anong doon sa puso nila. Bakit ginawa pa nila yun na wala, labag man yun sa batas. Wala naman sa batas yun ang pag-search mo na ang hinahanap po, iba. Instead na si Quiboloy ang ilagay doon, iba namang pangalan na kalagay doon. Bulacan ata yun. Na tsaka, dapat ang search warrant, one day or 2 days lang. Hindi na maabot na 16 days. Parang kinubkom na nila yung Kingdom of Jesus Christ. Dagdag pa ni Tatay Rico, walang ipinagkaiba ang ginawang pang-aabuso ng kapulisan kay Pastor Quiboloy sa ginawang iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganon din, pag-search of warrant, ganon din ginawa nila. Si Tory rin ang doon. Makita mo doon sa makita mo sa video na sana yon, akmasin ako, kaladkarin ko pa yan. Tama ba yun? Walang respeto sa ex-president sa Pilipinas. Si Nanay Rufa naman ay di makapagtimpi sa kanyang galit dahil sa sinapit ng kanyang pinakahahangaang Pangulo ng bansa. Walay warrant of arrest. Yun si Nicolas Torre, lagot yan. Pag makabalik yan sa Duterte dito, ako na ipadampot kuan yan. Kasi hindi siya na pulisya, general siya, hindi niya alam ang kuan nga. May warrant of arrest baga nga sa cellphone lang, dapat papel ipabasa nila at saka dali-dali pa lang pinasakay sa aeroplano. Kawawa lagi ang mga tao, kami makigubat na kami. Gusto na namin makigubat na Malacanang kung may kuan pa kami. Sulungon namin sa Marcos. Kala mo ba'y kami lang, mga pulis gani, nag-resign daw ang iba. Nalungkot sa ginagawa ni Marcos ni Duterte. Kasi maganda ang patakaran ni Duterte. Ngayon nga siya na ang nanalo. Dami na namang talamak. Talamak naman mga siyabo, totoo man na. Dami na namang namatay, dami namang gipang-rape mga bata. Timong bata pa, gipang-rape, may mga kidnapping. Basta hindi maganda ang kanyang yung patakaran pagka-presidente. Samantala, laking pasasalamat naman ni Nanay Carmen dahil malaking tulong ang isinasagawang town hall meeting ng Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator Movement sa mga barangay para mabigyang kaalaman ang mga residente, lalo na sa mga liblib na lugar patungkol sa mga kandidato at sa kasalukuyang estado ng bansa. Ako po nagpapasalamat sa inyo lahat dahil po sa tagal-tagal na ng panahon na dumadaan ang eleksyon, wala po ditong nakakarating na mga politika na sa taas na para po maedukar sa Bicol
yung mga tao po. Para kami po, yung mga sa social media na nababasa namin, kumbaga po kami, kulang kaalaman, siyempre naniniwala kami sa mga ganon. Pero ganito, nakarating kayo dito sa amin, na ipaliwanag nyo sa lahat dito sa aming barangay na ganon ang sistema. Di kami po nagkakaroon ng kaalaman. Yun po, pinapasalamat ko po. Yes, samantala Troy, patuloy ang ginagawa nating town hall meeting sa buong bansa. Ginagawa ito mula sa rural areas hanggang sa urban areas na mga barangay na siyang nagbibigay ng mas malinaw na kaalaman sa kalagayan ng ating estado. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, balik sa iyo Troy. Maraming salamat Franco Baranda para sa iyong balita.